familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli salamat sa Panginoon na meron tayong daily words of encouragement. I pray and I hope that we find encouragement as we study His Word tonight. Tayo po ay muna manalangin. Dakilang Diyos, Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na pwede muli kayong mag-aral ng inyong salita. I pray that we find encouragement from Thy Word that we are going to study this evening, O God. Give us wisdom and understanding, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Ang ating pong text ay dito po sa Psalms 27 verse 1. Sabi po ng Bible, "The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is my strength of my life, of whom shall I be afraid?" So napakagandang talata po. Ang pamagat po ng ating paksa ngayon ay "The Lord is my light and my salvation." And ang una pong word na ating pag-aaralan ngayon ay ito pong salitang light, na ang ibig sabihin po ay illumination. At yung salvation naman po ay from the Hebrew na yesha, ibig sabihin ay liberty, deliverance, and safety. Yan po ang ilang meaning po na ibinigay ng concordance sa salitang salvation. Kaya sabi niya, "The Lord is my light and my salvation." Sabi ko po dito, if God is the light of your life, then your life will have bright path and future. Sapagkat kung ang Diyos po ang siyang ilaw natin, ay meron tayong bright path at future. Kumbaga yung ilaw ng sasakyan, yung ilaw po ng ating tricycle or sasakyan, kahit maiksi lang po ang ilaw niya, no? So hindi mo gaanong malayo ang nararating yan. Pero pagka umandar po yan, sumusunod po yung ilaw eh. Kaya kahit saan ka pumunta, sumusunod po yung ilaw niya. Kaya hindi ka ngayon nababangga or nadidisgrasya sapagkat yung ilaw, meron eh. May ilaw siya na sumusunod. Alright? Kaya kung ang Diyos din po ang ilaw ng ating buhay, meron po tayong bright path and good future, di ba? So, sapagkat nga may naggagabay eh, merong nagliliwanag. Alam natin ang gagawin, alam natin ang pupuntahan kasi nakikita natin ang daan. So, meron po tayong bright path at future pag merong ilaw na ang Diyos ang gumagabay po sa atin. And sabi ko po dyan, living in darkness is a terrible and miserable life. The devil blinded those that live in darkness. Sabi nga sa 2 Corinthians 4:4, "In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them." So, binubulag po sila ng God of this world. Walang iba po kundi ang diablo, si Satanas. Kaya po sila namumuhay sa kadiliman sapagkat sila'y binulag. Di ba? So, ang diablo ay binulag ang tao kaya namumuhay sa kadiliman. At pag tayo po ay namuhay sa kadiliman, miserable pong buhay yan. Terribleng buhay po yan. Napakahirap po niyan. Oo. Akalain nyo kung ikaw ay namumuhay sa walang ilaw, di ba? Yung napakadilim. Pag nga nawala nga yung kuryente eh. So, madilim na, hindi mo na makita yung daan. Mauumpog ka. Kung ano-anong masasagi mo. Diba? Bakit? Madilim. Ganon din po ang bundong ito. Oho, kaya yung mga tao na wala kay Kristo, namumuhay sa kadiliman, namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa bisyo, namumuhay sa droga, namumuhay sa
kung ano-anong mga impluensya ng dyablo, na kung saan sila ay nabulag sa kaliwanagan ng salita ng Diyos. Kaya mahirap po yan, miserable po yan. Salamat sa Panginoon na tayo po ay nakakita ng liwanag ng Diyos, at doon, sabi nga ng kanta natin na when I first saw the light and the burden of my heart rolled away, di ba? It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Bakit naging masaya ang ating buhay? Nakasumpong po tayo ng liwanag. Walang iba kundi yung light of the glorious gospel of Christ. Yan lang po ang solusyon sa madilim na buhay. Less, sabi niya maliban na lang kung nagliwanag ang glorious gospel of Christ, yung kaligtasan po ng Panginoong Jesucristo. At saka na lang magiging maliwanag ang buhay niya pag nakita niya yung glorious gospel of Christ sa kanyang buhay. Sabi ko po dyan, to have liberty from bondage of darkness is to have Jesus Christ as your light. Yan lamang po ang solusyon para po tayo makawala sa bondage ng kadiliman. Walang iba kundi makita natin ang liwanag ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, which that what happened in our lives. Kaya tayo nabago ang buhay, kaya tayo nagkaroon ng direksyon ng buhay, kaya tayo may magandang kaisipan at may plano sa ating pamilya, sapagkat nakita natin ang liwanag ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pangalawa pong word dito, or pangatlo, ay yung fear, tsaka yung strength. Pag sinabing fear from the Hebrew word, nayari, ang ibig sabihin, be afraid. Ang strength naman po dyan, defense, fortified place, or rock. Yan po ang ilang meaning yan. Kaya, mayroon pong fear talaga. Oo, pero sabi ni David, kung ang Diyos ang aking ilaw at kaligtasan, whom shall I fear? Kung ang Diyos ang strength ko, whom shall I be afraid? Diba? So, kailangan pong makilala po natin ang Panginoon. Na siya yung ating strength, yung ating defense, ang ating fortified place. Para wala po tayong kakatakutan. Sapagkat sabi ko po dito, fear will paralyze you not to do what you should supposed to do. Yung pagkatakot po, ipaparalyze ka po para hindi mo na magawa ang dapat mong gagawin. Bakit hindi na nagagawa yung dapat ginagawa? Sapagkat may takot. Di ba? Sapagkat may takot. Kaya dapat po mawala yung takot na yan sa pamamagitan ng strength na ibibigay ng Panginoon po sa atin. Kasi kung malakas po tayo, sinong kakatakutan mo? Kaya nga si Manny Pacquiao po, wala siyang takot lumaban sapagkat alam niya yung kanyang strength. Di ba? Kaya hindi siya natatakot kahit mas malaki sa kanyang kalaban, mas matangkad, mas mataba. Hindi siya natatakot sapagkat alam niya yung strength niya. Ganon din po tayo. Lahat ng kinakatakutan natin, pag ang Diyos ang strength natin, alam natin na malakas tayo. Di ba? So sabi ko dyan, there's a lot of things that causes fear. Maybe fear of enemies. May humahabol sa'yo, parang si David. Fear of the future for the students. Ano kaya ang klaseng future meron ako? Makakagraduate pa ba ako? Maganda ba ang future ko? Oo. So may fear Fear of losing a job if for the employed. Yung mga may trabaho, nawalan ng trabaho. May takot Ano nang mangyayari sa akin, di ba? Fear of unsolved problems. Ano kaya ang solusyon ng problema ko? Pag hindi niya mahanap ang solusyon, nagkukos din po yan ng fear. Kaya sabi ko dyan, if God is your strength, then you can overcome your fear. Kinakailangan lang po talagang magpalakas tayo sa Diyos. Kaya bukas po, mag-church tayo. Sapagkat pag makakarinig ka ng salita ng Diyos, lalakas ka. Pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, titibay ka. Pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, tatatag ang buhay mo so that you could be able to overcome your fears. Panguli po dito sa principles of the day na pwede natin matutunan, sabi ko dito, don't let fear paralyze you. Let your faith mobilize you. Huwag po nating hayaan yung takot ay iparalyze tayo. Oo. So, pagka paralisado na ang tao, wala na, hindi na makakatrabaho yan, hindi na makakagalaw yan na dapat niyang ginagawa. Bakit? May takot Kaya sabi ko, don't let fear paralyze you, let your faith mobilize you. Kaya pag may pananampalataya ka, may strength ka mula sa Diyos, mamomobilize ka. Di ba? Makakakilos ka.
pagka yung pananampalataya ang nagpakilos, nagmobilize sa atin. Sabi ko dyan, live the life of darkness and live in the light of the goodness of God. So, iwanan mo yung kadiliman, iwanan mo yung bisyo, iwanan mo yung pagsisinungaling, iwanan mo yung katamaran, di ba? Iwanan mo yung pagiging mainitin ng ulo, iwanan mo yung unforgiving spirit, yung hindi ka mapatawad, iwanan mo yung may kaaway ka. Live the life of darkness and live in the light of the goodness of God. Mamuhay po tayo sa liwanag ng kabutihan ng Diyos. Pamuli po, sabi ko, God's illumination is our salvation. Diba yung meaning po kanina ng yung word na light, illumination. Kaya nga, God's illumination is our salvation. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong mensahe at lesson namin sa gabing ito. Pagpalain niyo po at nakakita po kami ng words of encouragement at prinsipyo muli na pwede namin ikakabuhay, Panginoon. Pagpalain niyo ang lahat ng nakikinig. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. So magandang gabi po sa ating lahat. Yan po ang ating daily words of encouragement. God bless us all.